Ayo, what's up? Welcome back din sa ating channel dito sa Bobs TV. Alright, so tayo nagbabalik-balik mga babayan at ito pag-usapan natin, no? Ito na ba ang katapusan ni dating Pangulong Duterte dyan po sa ICC? Yan po ang ating alamin ngayon at pag-uusapan. Pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share at comment dyan sa comment section. Okay, so eto mga babayan, no, may panibago tayong update dyan po kay dating Pangulong Duterte, dyan po sa ICC mga kababayan, dahil meron pong masamang balita sa kanila na nangyari po, no, dahil ibinasura ang hiling ng defense team na access sa pribadong komunikasyon sa pagitan ng registry ng ICC at independent medical experts na sumuri sa kondisyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte mga babayan. No, ano nga ba no ang ibig sabihin nito mga babayan? Yan po yung ating pag-uusapan ngayon. Pero isa po ang malinaw dito mga babayan na tila nauubos na po no ang baraha ng depensa mga babayan at mukhang matutuluyan na po ata etong dating Pangulong Duterte diyan po sa ICC. Okay, so kaya lahat na lang po ng paraan ay talagang ginagawa po ng kanilang kampo para mapigilan po no na matuloy ang hearing mga babayan at yung delaying tactics po nila. No, alam nyo kung bakit nila ginagawa yan? Well, natural po yan, no? Sa lahat siguro ng mga kaso na yung mga delaying tactics na ganyan para mapatagal pa nila yung proseso ng pagtutuloy ng hearing para makakuha pa sila no ng ilang pagkakataon o ilang diskarte pa para mapigilan no ito pong pag-hearing dito kaya dating Pangulong Duterte o yung pagta-trial po sa kanya. No, so ito po alamin natin yung balita na yan mga babayan. Right? Let's go. Rika po sa programang Kabayan. Good morning, Peter, Rika. Nice to see you this new year, attorney. Thank you po. Happy 2026. Maksyong 2026. Attorney Conti, Happy New Year to you. Pakilinaw nga po sa amin. Parang chess game ito no? Your move, my move, kung ano-anong mga moves tinanggihan nga daw ng ICC ang hiling ng Duterte camp na makita, ma-access ang komunikasyon ng registry at independent medical experts. Ano ba ang significance nun? Ano ba yung gusto nilang malaman? How they came about doon sa desisyon na Duterte is fit for trial? Teka. Parang abante na yan. Sige. Wala pa pong desisyon Wala pa. na Duterte is fit for trial galing doon sa judges. Okay. Yung judges kasi magpapasya niyan. Pero, na lumabas na nagkaroon ng communications or yung submissions na nasa online na pagbabasahin mo between the lines, hindi natin nakita yung report ng experts. Pero yung submissions ng prosecution, defense, tsaka victims, mukhang tagilid sa defense. Ang sinasabi ng experts, okay siya physiologically. Kumbaga, there is nothing wrong medically, but the issue is something to be decided by the judges. So it's a legal issue. Is he fit for trial? Okay. Ngayon mukhang baka bubutasin Palagay ko, ganun ang eksena. Tinitingnan ng defense na walang naging partisipasyon doon sa pagkuha ng, well, of course, may participation siya in the sense na pwede siyang mag-consult, na pwede siyang mag-oppose, pero ang kumuha kasi nung experts ay yung tinatawag na registry. So, isang unit, kung parang registrar's office. Okay. Walang kinalaman yan dun sa kung sino mang magkaaway na estudyante o teacher. Yung registrar's office, kukuha lang na sino ba ang mga doktor na qualified at expert, and so forth. Kumuha sila ang nagbigay ng shortlist, pero ang nagpasya pa rin yung parties. Ito yan sabi ng judges, okay, ito yung pinipili ko. Maraming naging issue dyan sa pilian. Yung tatlong unang nakuha nila, yung isa, bandang November, December to, kinwestiyon ng defense. Bakit na to suspended sa profession? Kung naalala natin, may ganun pa. Kasi ito parang may kaso, di ba, attorney?
Oo, suspended kasi daw actually issue to ng security, mga madaldal daw ito, nag-breach. Chika. Nag-breach ng patient-client confidentiality, kaya suspended. Mhm. Later on, may sinasuggest na iba, madaldal naman daw sa SOCMED, kung ano-anong statements ang sinasabi sa SOCMED, hindi ganun ka-publish, etc. So, after ng entire issue, na-finalize yung list of 3 experts December na. Okay. At nung lumabas nga yung parang second-hand information na ang sinasabi nila ay fit to stand trial, ito na yung tanong ng defense. Ikaw nga, registry, paano mo kinausap yan? Anong sinabi mo? Pwede bang disclose mo lahat? Essentially, medyo minor yung decision kasi sabi ng judges, paano ba pinapakailaman? Yung lahat-lahat. Oo. Samantalang, alam natin kung ano ang parametro ng request sa kanila. Yung other communications kasi, it could be, can you submit, yung mga ganong klaseng communications. Kulang yung sinubmit mong papeles, pwede mong dagdagan. Iniisip siguro ng defense, either may kulang o kaya may bias. Attorney yung mga Conti, instructions. maisingit ko lang ha. Ang iniisip ko kasi dito sa pagpili nga ng mga Medical experts. experts, ganyan, parang sa US, yung pagpili ng Jury. who will constitute the jury. Oo. Hindi ba nandun may prosecution at saka merong defense na parang siyang nagsasabi na okay sa akin to. O sa inyo, okay ba? Pag hindi okay, sige, pili pa tayo ng iba. Hindi ba ganun? Medyo parang ganun, jury selection. Kasi mawi-weigh in yung comments ng magkabilang partido. Pero ultimo, yung judges yung nagde-decide. Okay. Pero Parang may veto power lang, mas ganun. Aha. Pero actively kasama ang defense doon sa pagpili ng kung sino talaga yung magiging subject matter experts. Yes, oo. Nagreklamo lang siya at one point. Sabi niya, teka lang, maikli yung panahon. Binigyan yata sila ng 2 weeks para kumbaga, ito ang list of experts, ito ang tingin ng judges na experts, comment within 2 weeks. Sabi niya, teka, too short para i-review yung credentials, yung background. So, nagka-issue, eventually, na-finalize. Pero, ang hirap nito ay kumbaga, as to the qualifications of the experts, tapos na. Wala na tapos na yung pagkakataon. Kaya, mukhang ang susunod na butas qualified nga sila, pero biased yata yan, or prejudice. So, yun yung isang nakikita kong possible na lalabas, kung sakasakali, doon sa inquiry ng defense. Shouldn't they have raised that ahead of time if kung kasama ang defense sa pag-filter, if for lack of a better word, pag-audition sa mga experts? I agree, kasi yung bias, makikita mo yun sa nakaraan na nilang ginawa, sinabi, kumbaga track record. Pero dito, parang ito yung questionin mo yung bias after mong matalo. Although, attorney, ba't ang tagal nung decision nila dun sa sa fitness to stand trial? Meron na po, parang last year pa yan, di ba? December na lumabas na sinabi ng medical experts na he is fit for trial, pero the judges hanggang ngayon wala pa rin palang sinasabi decision about this. Nag-break kasi. Wala break eh. Well, hindi nag-break ang detention facility, pero yung kung tinatawag nilang judicial recess, siguro pumapasok pa din. Pero sa judicial recess, wala kayong pwedeng i-deliberate. So, kailan po ang So, December 12 yon. Oo. December 5, nag-submit ng records yung experts. December 12, last day ng court, ang deadline nung comments naman ng defense, Okay. prosecution, tsaka victim. So, too late na to decide on it. Nag-resume nung Monday. So, I would say ngayon, pinag-uusapan ng mabuti at Okay. ang nabali-balita ko it would take at the most, or yung reasonable time, 2 weeks para to fully thresh out the ideas, the arguments, mag-uusap yung judges, tama ba to? Anong magagawin natin dito? And then, within the next few days, siguro, aabangan natin ang
desisyon tungkol dyan. Parang ano, no? Or pwede bang ang mangyari, Attorney Conti, sabihin na naman na, sige, pagbigyan natin, ilabas kung ano yung dapat na ilabas ng mga information and communication between the parties. Is that possible? Pwede rin. Kaya lang, as of now, inquiry pa lang siya, hindi pa siya opposition eh. Kumbaga, walang submitted for resolution na ito. Oo. Tapos nagtatanong yung defense, uy, check nyo nga, ano ba yung communications? Wala pa siyang reklamo, hindi pa siya opposition talaga. Wala pa siyang pruweba na prejudiced yung mga experts kung sino man doon. Pero, sa parte ng judges, kung ganun, pwede na silang mag-decide at any time. At kung mahuli man ang kumbaga habol or opposition nitong defense, kung sakasakali, baka doon na sa apela. Opo, sige po. We're running out of time, attorney, pero sisingit ko lang po itong isang katanungan, no? Si Father Flavie, who is integral in the healing ng mga EJK families, no? Dahil talaga tinutulungan niya ang mga ito, ay binubuli online. Ano po ba yung nakikita ninyong maaring magawa ni Father Flavie dito? At ano po ba yung sa tingin ninyong best recourse for him? Una, mag-engage sa platform. So, kami, sa Meta, so Facebook at saka Instagram, nakikipag-coordinate sila. Tungkol din sa nangyaring bullying sa amin, buti na lang, nag-open na meron pala silang Human Rights Office or unit ba? Pangalawa, kailangan baguhin talaga at basagin yung stigma, dagdag na stigma personal kay Father Flavie, yung pag-amin niya na yun yung nakaraan niya. At ngayon, tumutulong siya. So, sinisiraan siya na, gusto mo lang protektahan ang mga drug addict. Hindi nang sinasabi sa amin kapag pinaboran mo ang mga biktima, pabor ka sa drug addict. Kaya nakakainis dahil hindi totoo. At pangatlo siguro, dahil itong mga statements na ito, hindi mo alam kung kailan magiging physical talagang iba yung ingat. Kaya sa bahagi ng, I would say, Duterte Panaguti Network, kaisa kami ni Father Flavie. Member namin yan si Father Flavie. Sumama siya sa launch namin. Just so, malinaw na malinaw, Attorney Contino, yung issue ng jurisdiction over Duterte ng ICC, has this been finally resolved or resolved with finality? Hindi pa. Kaya Hindi yung pa inabangan. Ang tagal So, pa rin pala. ang pending po natin na issue, dalawa na lang. Okay? Unahin ko na yung sa interim release. Tapos na yon. Okay. Yung interim release as of yung basis last year, out na yon unless sabihin natin may bagong circumstances. Actually, every 4 months i-review yung circumstances of detention, etc. Pero dalawa na lang yung pending. Isa, jurisdiction, na hinindian na ng pre-trial chamber at nakatungtong ngayon sa appeals chamber sa Supreme Court nila. At itong tungkol sa personal competency or fitness to stand trial, nasa pre-trial chamber, kung ano man ang desisyon, pwede pang iakyat. Ayan. Oo. So, last two. Mukhang bagong taon na. Sakit pa rin ang ulo. Ang dami ko iniisip. Dadagdag. Thank you so much. Thank you, Attorney. That's why we need you. Oo, thanks. Alright, so mga kababayan, no? So, yan yung naging update ngayon dito kay dating Pangulong Duterte dyan po sa ICC. No, kayo, ano pong masasabi ninyo dyan? Grabe, no? Ultimo yung mga nagdidepensa pala dito sa mga biktima po, no, ng EJK. Talagang binubuli, no, neto mga DDS na to. Ano pong masasabi niyo dyan, mga babayan, no? I-comment sa ibaba ang inyong mga opinion na atin yung pag-usapan, alright? So hanggang dito na lang muna ang ating video ngayon. Muli, maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na kasuporta dito sa ating channel. Kita-kits tayo sa ating next video upload. Dito muli ang inyong Kuya Mobs, Hits on Balls TV. Peace. ML.